Hello guys, so ngayon ituturo natin kung paano gumawa ng multiple account sa isang account name. Okay? So for now, so punta tayo dito sa customer. Then for example, search natin. So for example ito, gagawa natin siya ng isa pang account. So i-click nyo lang po ito. Okay? So itong icon. Ayan. So dito meron na kasi itong mga multiple account. So kung mapapansin nyo, meron siyang 4 na account number sa isang account name, no? So i-add nyo lang po siya dito. Okay? Add. Then yan, fill up nyo lang yung mga details ng client. Yan, for example yan. So NAV2. Then dito yung ports, yung sa NAVBox. So sample dyan. Then dito pwede kayo mag-customize ng account number. Pwede po yan. O pwede rin po kayo mag-generate po kayo. Okay? Then registered date, kung ano yung package. Then active, so tax, no tax. Then lagay nyo yung address. Pwede rin po kayo maglagay ng remarks. Then dito may create bill kung gusto mong gawin mo na ng bill yung client. So dito kung gusto mong yung ngayon lang naman or next month, gawan mo na siya ng bill. Or poll, so lahat po ng 12 months, so gagawan siya ng bill. Then prorate, kung ilang days mo siyang gagawa ng bill, kung ilang araw, magpo-prorated po siya. Yan, so depende po yan. So kung ayaw nyo naman, i-uncheck nyo na lang po yan. So dito yung payment type, postpaid. Then due date ni client. Ayan, so dito sa same period o one period, may difference po itong dalawa, no? Pag sinabi kasing same period, once nag-create ka po ng bill ngayon, yung now naman po yung lalabas na bill niya. Okay? Pero kung ito naman yung 1 month period, pa nag-create ka ng bill now naman, sa next month po yung lalabas na bill sa kanya. Okay? So ano po ba mas recommended natin dito? So para maiwasan yung kalituhan, so same period yun na lang po yan. So dito once naka Microtech integration po tayo, so kailangan active nyo lang yan. So kung hindi naman kayo naka Microtech integration, so non-active nyo po yan. Okay? So then yung maps ng client, no? So ganyan lang siya. Then save. Okay, lagyan natin yung due date. So 20. Then save natin. Okay? So yung ito na po yung bagong account number niya, no? So kung pupunta natin sa portal ni client, so i-refresh ko lang to. Okay? So ito yung account number. So pwede niya itong i-customize. So ito yung bago. So pwede mo yung i-set primary. Ayan. Yan. Ito yung mga account number niya. Okay? Ngayon, bukod po dyan, so dito sa portal ni client, authorized din po siya mag-add, mag-request kung gusto niya mag-apply po sa inyo, no? So ito yung add. For example, halimbawa nandito siya sa nakalocate. Ayan. So kung ano yung package. So wala pa akong na set na package. Try ko muna to. For example, ito. Then save natin. Ayan. Okay. So yun. So meron pa kasi akong mga waiting, no? Ayan yung hindi pa siya na-active. Ayan. So ano yung account number na yon? Dito waiting 1229. So ito yung waiting pa, no? So kaya di pa ako makagawa ng new. So i-active muna natin to. Yan, active. So dito siya. Okay, due date. Example lang tayo, no guys.
Ayan, so wala nang waiting. So subukan natin ulit. Ayan, so refresh natin. Okay, so mag-add tayo. Okay. Ayan, so ito yung portal ni client mo guys ha. Then save natin. Okay, so nakapag-add na tayo ng request. So dito po yan ilalabas, i-refresh lang natin. So dito, ayan, dito siya lalabas. Or pwede na kayo pumunta dito guys sa account number. Then filter sa waiting. Ayan, hanapin natin yung pangalan natin, Brian. Ayan, so ito guys, waiting siya, no? So pwede mo lang din doon sa customer. Then search natin. Then click po nito yung icon. So ito po siya guys. So edit nyo na lang din. So ganyan po yung pag-add ng multiple account number dito sa ating system. So yun lang guys. Thank you.